Pagka ganito ang inuubo siya, anong ginagawa mo lang? Ano te, warm water, di ba? Lagi warm water yung inaano ko sa kanya. Tapos, oregano. Oo. Dinadaan ko dito niya, oregano with calamansi. Tapos may honey rin. May mga honey na galing sa probinsya na halo ko. Tapos minsan, nagbo-boil ako ng luya, tapos ng lemon, tapos nilagyan ko ng honey. Ganun lang siya. Tapos may mga ano rin naman siya, may mga vitamins naman siya. Nagpupo na naman yata siya. Ayan, pangalawa na naman niya. Ayan, yan ngayon, medyo basa. Oo, pangalawang pupo na niya ngayong araw. Baka nga siguro nga dahil dun, pangit din pag nasusobrahan sa oatmeal. Ang siguro, ano na lang, gawin ko na lang umaga tsaka tanghali, oatmeal, tapos sa gabi, purong gatas na lang. Kasi baka nga siguro, kasi nga napapansin ko rin minsan, sa isang araw, mga 2-3 beses siya magpupo. Oo. Pero minsan naman, sobrang hirap na hirap siya magpupo. Sobrang hirap na hirap siya ilabas. Yung pupo niya. Kaya siguro nga gano'n. Kaya, maganda nga siguro sa gabi, purong gatas na lang din. Kasi yung nutrients din ng purong gatas din, mas mas maganda pa rin. Kesa yung nakahalo lang. Itanong mo kung yung giniling na bigas, yung kung pwede sa daw kanya. yun, te? Sinabi ko na yun. Hindi daw pwede? Nakakatigas lang din ng poop. Tapos, kasi di ba ang kanin is calories. Syempre ang bata hindi naman yan nagkikilos. Ang calories kasi para yan sa mga active na mga bata mga lalakad, naglalaro. Siya hindi naman siya masyadong nagkikilos. Mas ang importante sa kanya yung mga yung iron. Mga ganun. Tapos yung sa dugo niya, yung pampala, ano ba yun? Yung may vitamin siya dyan na parang ferrous. Para sa dugo naman niya. Kasi nag-anemic din ng baby Kasi nga minsan hindi okay yung tulog niya. Siguro dahil din dun sa sakit niya. Hindi okay yung tulog niya. Saka sa gamot na tinitik niya. Baka. Hindi tuloy-tuloy tayo. At nagpupo ang baby. Dala na ng mami sa ER. Doktor na ang gumagawa. Kasi, may time talaga na sobrang hirap ipasok. Nagpupo ang baby. Tapos, Ayan mga ka-therapy, at ito nga po ang kalagayan ni Baby Madison. Ganito po siya pinapakain sa pamamagitan po ng hose na nakakunik po sa kanyang ilong. Then si baby po ay hindi na po niya natitikman ang lasa ng pagkain niya. At ito nga pong hose na nakakunik sa kanyang ilong ay pinapilitan po ito once a month na mama niya. Once a month or twice a month. Then, ganito lang po ang paraan ng pagpapakain sa kanya. Ang oatmeal ay ibinababad ng 1 hour sa hot water. Dahil maselan nga po ang pagpapasok ng pagkain, kailangan siya ay very soft. Yan. And then, yun nga lang, nagkukos po pala ito ng madalas na pagdumi ni baby. At ayun nga po sa mahal na sponsor ay ipinapatanong po niya kung hindi po ito nagkakaroon ng effect sa pagdumi ni baby, at saka lang po napansin ni Mami Daryl na hindi pala okay ang pagdumi niya sa madalas na pagkain po ng oatmeal with a combination of milk po. Ayan. At kung sana mga ka-therapy, ang gatas ni baby ay yun pong Pediasure, ay hindi po ganito kaselan ang pagpapakain sa kanya. Hindi na po kailangang magbabad ng 1 hour. Ayan. At malilesen po ang
oras ni Mommy Daryl dahil hindi na siya masyado magmo-monitor ng feeding ni baby. Then yan, okay naman si baby. Dito ay okay naman siya at mabusog naman po siya mga ka-therapy. Lang sa tiyaga ni Mommy Daryl para po ma-survive po ang daily needs ni baby. Ayan. At ayan mga ka-therapy, kung sino man po ang nakakapanood po kay baby at nais po ninyo magpaabot ng tulong kahit po sa gatas lang po ni baby, ay mag-comment po kayo below mga ka-therapy. At malaking tulong po yan sa pamilya ni Mommy Daryl na si baby po ay mayroong gatas na akma po para sa kanya pong kondisyon. At kahit maliliit lang mga ka-therapy na tulong, at kapag napagsama-sama po iyan ay malaking tulong na po yan mga ka-therapy para po kay baby Madison. Ayan, sa tiyaga po ni Mommy. At si baby naman po ay talagang natatakam din sa pagkain. Pero ito, napagkaitan po si baby ng normal na buhay. At sobrang nakakaawa po ang kanyang kalagayan. Dahil hindi siya kagaya na ibang bata na nakakapaglaro, nakakatakbo. At normally, ang ganitong edad ng bata ay dapat ay nag-aaral na po as beginner po sa preparatory, ganyan. So, ito, sa mahirap na kalagayan po ni baby Madison ay nasa bahay lang po siya. Nakakalabas kapag meron pong malalang kondisyon, nakakapagpa-check up or follow up po niya sa doktor, or pag hindi po maganda ang kanyang kalusugan ay nailalabas po siya para ipagamot. At bising-busy naman po mga ka-therapy ang kanyang ina sa paghanap buhay po, sa pagtitinda para po masustain din ang kanila pong mga pangangailangan. Ayan, at dito nga po mga ka-therapy ay nakikitaan natin na si baby Madison po ay masayang masaya habang siya po ay pinapakain. Ayan, nakakatuwang pagmasdan si baby Madison na patuloy po mga ka-therapy na lumalaban at nagtutulungan po sila na Mommy Daryl para po maibigay pa rin ang mga needs ni baby at attention po na kailangan niya para masaya pa rin po siya sa araw-araw.